Okay guys, continue natin tong diesel cycle power plant. So bale, shoutout nga pala kay Mark Anthony Kagiwa, yung friend ko. So okay, tuloy na tayo. So ito, so next natin is all about discuss natin is yung specific fuel consumption. Okay, so sa specific fuel consumption, okay, consumption. So ito, ang ibig sabihin nito, ito yung amount ng energy or amount ng fuel needed to perform 1 unit of power. So 1 unit of power. So meaning, ito ang nandun na sa mismong mismong tawag doon, terminologies. Okay? Yung definition niya, ang formula. So amount of fuel, so therefore MF or the mass ng fuel per per hour or per second. So mass ng fuel over the power. Ano yung power na yon? So ayan, lagay lang natin yan, power lang. Okay. So any power yan, pwedeng indicating power, brake power, pwedeng electrical power. Okay. So may mga iba-ibang tawag diyan. So, ito, ang unit nito, kilogram per hour. Okay? And then, ito, kilowatt. Okay, yan, power na yan. So, meaning, ang unit nito, sa kabuuan nito is kilogram per kilowatt hour. So, ibig sabihin, ayan, nandyan na siya. Or, in terms of, tawag doon, yung other definition nito, ito yung amount ng fuel natin needed to perform 1 unit of energy. Energy to, di ba? Ito, energy to, di ba? Oh, di ba? Kilowatt hour is energy, unit of energy. Okay? So, therefore, ito yung definition niya. Okay. So, fuel, specific fuel consumption. So, ilagay natin dito. So, ito yung nako-consume ng ng fuel natin or what we call the fuel rate. Okay? So, lagay natin dito. Pag sinabing indicating, so lagay natin ISFC or indicating specific fuel consumption ng indicating. So, lagay natin dito. MF is hindi nagbabago. Pero, yung power mo is magiging IP lang yan. Okay. So, yan na yung natin. Okay, ang unit nito is kilogram per kilowatt hour. Okay? And then next is sa brake. So lagay natin brake specific fuel consumption. So in that brake specific fuel consumption, MF pa rin yan, hindi yan nagbabago. Okay. So ilagay natin dito brake power. So pwede pala expand yan. So brake yung mass ng fuel, itong brake power equal yan sa di ba? Mechanical efficiency multiplied by IP. Tama? Kasi nanggaling yung mechanical efficiency, di ba? Mechanical efficiency is equal sa brake power over indicating power. So, multiply mo doon. So, brake power equal yan dito. Okay? Next is what we call the combined or what we call combined specific fuel consumption. So ito, fuel rate to indicating fuel rate. Ang ibang term niyan sa ibang textbook, fuel rate ang tawag dito Okay, so fuel rate lagay natin dito, fuel rate. Okay? So ito fuel rate din yan kasi indicating. Ito naman combine. So ibig sabihin pinag-combine tong dalawang ito. Okay? Pinag-combine. So, okay. So, ang mangyayari niyan, MF pa rin yan. Pero, ang nangyayari dyan is electrical power ang power na natin dito. So, in that electrical power, pwede ba natin pahabain to? Pabahabain natin yan. Kasi, so, MF over, palitan natin to. So, since ito ay generator efficiency, nanggaling sa generator efficiency, so, EP over DP. Tama? Okay, so pwede natin itong ilagay as BP multiplied by NG. Or,
MF over BP. So, ano ba yung BP natin? Ito yun, di ba? BP. So, therefore, lagay natin dito, NM multiplied by NG o multiplied by IP. Okay. So, ito yung formula natin sa combined specific fuel what I call that, consumption. So, lagay natin dito. Pwede palang expand yan. So, MF over N. So, palitan natin dito. Combine na siya, di ba? So, NMG. So, combine na. Multiplied by EP. Kapag binigay yung combined efficiency, so, direkta na agad makukuha yung combined specific fuel consumption. Okay. So, next is the, ano tayo? Yung tinatawag na, meron pa sa power. So, since ito power plant to, di ba? So, syempre, may mga nakukonsume tayo mga sa auxiliaries natin, di ba? Itong electrical na to, so, ang nangyayari, so, ita-travel pa yan dun sa mga station natin para i-distribute dun sa mga bahay-bahay, halimbawa, ganun. Okay? So, itong EP na to, meron niyang kaakibat na, na power ulit na magkakaroon ng losses. So, tinatawag naman ito as plant or the station. Plant station, specific fuel consumption or fuel rate, tama. Okay, lagay natin dito, plant, tapos station, plant station is specific fuel consumption. Yan, lagay natin dito. So, MF pa rin yan. Kaso nga lang, ang mangyayari dyan, so MF yan yung tinatawag na power delivered. So, ito yung power na nadi-deliver dun sa mga bahay-bahay. So, pwede ba natin expand yan? So, MF pa rin yan. MF over power deliver. So, in that power deliver, so, since itong power deliver na yan, so, nagkaroon ng losses dun sa planta, so, therefore, kung ang, natin, power use natin sa plant use, so, power plant use, okay, lagay natin dito, power plant use is equal sa power delivered, plus yung EP. Okay? So, therefore, pwede pala natin to palitan. Ilagay natin to dito. So, minus na lang. Power plant, mali. So, ito ilagay natin dito. Kalang. Okay? So, ano pala to? Hindi pala ito ganito. Kasi ang nangyayari, di ba, EP yung input natin. So, baliktad pala to. Minus to dito. Plus to dito. Ito equal. Okay? So, pwede ba natin to palitan? Palitan natin. Itong power deliver natin, ipunta natin doon. Kasi ito, ipunta natin doon. So, mangyayari is, ito, power delivery na hanap natin. So, therefore, ang mangyayari is, ito, wala na to. So, magkakaroon ka ng EP minus yung power plant use. So, yung na-use mo dun sa dun sa mga planta mo na pang travel dun sa mga substation, 'di ba? So, yan yung gagaling na sa electrical. Kukunin mo yan sa electrical engineer na. So, kilowatt plant use. Okay? So, minus yan. Yung mga sa auxiliaries, 'di ba? Okay? Or MF over, so, pwede ba natin itong palitan? Palitan natin to ng kasi ito, may percentage kasi to. Lagay natin EP, then 1, ay minus, tapos itong natin, kilowatt use, is equivalent yan sa EP, di ba ito yan? Yung plant use natin, equivalent yan sa EP is multiplied by percent plant use. Kung may binigay na percent plant use. Okay? And then, pwede pa natin expand ulit. So, labas natin si EP. So, EP, electrical power. So, 1 minus percent plant use. So, ito yung plant use na gamit natin dun sa planta. Okay? Tinagalog lang. Parang, naman. So, ito. Okay? So, plant station specific fuel consumption. So, ito yon yung formula natin. Okay? So, therefore, na-derive na natin siya.
yung specific fuel consumption, so number 1 yan. Yan yung kailangan natin sa sa diesel engine. Or what we call, para mahanap natin yung fuel rate na kakailanganin natin sa design ng diesel engine. Okay, so next is yung natin, tinatawag na okay, wait. Okay, wait. So ito, parang katulad din to ng ng yung kaninang ginawa natin sa dun sa mga efficiency na mechanical saka generator, combine, then percent plant use. So parehas lang 'yan. Kung ang gagawin natin, palitan natin to, mechanical efficiency is equal sa IF, lagay natin dito B pala. Kasi yan yung output. BSFC over ISFC. So, therefore, si IFC pala natin, IFC is equivalent sa brake specific fuel consumption multiplied by mechanical efficiency. Okay? So, multiplied by mechanical efficiency. Wait. Parang may mali. So, kasi kabaligtaran nga pala yan. Baligtaran to. So, balito. Mali. Baligtarin natin. So, dapat IFC over BSF. Kasi dito siya nanggaling, di ba? Kung natin. Okay? So, ito siya, di ba? Okay? Pag substitute mo yung dalawang yan, itong dalawang ito, and then, mag-a-arrive ka din sa formula na to. Tama ba? So, i-multiply mo yung MF, so magkakaroon ka ng ganyan formula. Okay? So, kung given yung dalawang specific fuel consumption, so, solve na agad to. Di ba? And then, next is for the combine. So, NG naman. So, NG is equal sa BSFC, then combine fuel consumption, specific fuel consumption. So, therefore, si brake fuel, specific fuel consumption natin ay equal pala yan sa NG, or generator efficiency multiplied by yung C, yung combine. Okay? So, yan na. Okay, kung meron ka mga ganyan na And then next, how about naman kapag in terms naman ng ng combined efficiency. So, sa combined efficiency, di ba, meron tayong tinatawag na yan, output over input. So, ang output natin dyan, tatandaan, output natin is yung combine. Pero, in that time, mababaligtad yan. Basta tatandaan, pag fuel consumption, mababaligtad lahat ng equation natin. Dito, nabaligtad, di ba? Nabaligtad. Okay? Kasi, naging denominator kasi siya doon sa unang equation. So, hindi ko na pinakita. So, ito, mababaligtad din. So, therefore, ito ay magiging, magiging ISFC over CSFC, or combined specific fuel consumption indicating specific fuel consumption. So, therefore, IFC natin, ISFC is equal sa NME multiplied by S ay yung natin, CSFC. Okay? Therefore, meron ka ng formula na ganyan. Ngayon, gusto mo mahanap yung ito. Okay. So, andun tayo sa ito yung EP na, di ba? EP or the plant station. So, ito na yung combine natin. So, sa combine, may pumasok na combine dito. Then, may lumabas na plant station. Tama? Plant station, specific fuel consumption. So, from here, meron dyan lalabas na percent plant use. Tama? Percent plant use. Okay? So, in that point, so, lagay natin dito. So, since 100% ang pumapasok dito, sabihin natin 100%, tapos ito may 1 dito, may percent. So, therefore, lalagay natin dito 1 minus percent plant use is equal sa output over input ulit. Output over input. Pero since mababaligtad yan. Mababaligtad. So, therefore, magiging, ito na yung output mo. Magiging, yung input mo mapupunta sa numerator. So, ito na siya. IFC, then plant station. Basta tatandaan, lagi mababaligtad pag
specific fuel consumption ang given. Okay? So, CSFC is equal sa 1 minus percent plant use. So, ganyan na natin, plant use multiplied by yung ano natin, plant station, specific fuel consumption. Okay? So, ganyan lang pala yan. Okay, yan. Okay? So, ganyan lang pala yan. Kapag in terms ng ano tayo, in terms tayo ng mga specific fuel consumption. Okay? Ng indicating brake, combine, or the plant use. So, ayan yung mga kailangan natin malaman. Okay? Okay, so lecture na. Okay, the next is yung ano naman natin, yung tawag doon, yung heat rate naman. So, since meron tayong ano, tinatawag na, 'di ba? Tapos na tayo sa specific fuel consumption, so meron naman tayong heat rate na tinatawag. Ito naman yung ang sabi doon, anihin natin, so i-generalize natin. So heat rate, HR. So heat rate. Sa heat rate na tayo, ha. So ito pare-parehas to, kaya diniscuss ko to kung ano yung diesel power plant natin, steam power plant natin, saka lahat ng power plant, ito lahat yung gagamitin natin na formula. Okay, so ba't ganun, hindi nagpo-focus. Ayan, nag-focus na. So HR or heat rate, okay, ito yung amount ng heat energy. Heat energy, okay, amount ng heat energy to perform 1 unit of power. Okay. So, ayan yung definition niya. So, HR. So, in HR pala, yan yung tinatawag na energy chargeable. Okay, di ba yung sa unang-una, yung energy chargeable natin, di ba nanggaling din sa ano? Nanggaling din sa fuel. Di ba kung natatandaan nyo? Sana ba yung ano natin? Wala na dito eh. Okay, so, iyan ko na lang mamaya. So, energy chargeable over, di ba? The amount of heat energy, ito yun. Heat energy yung nauuna natin, yung dun sa fuel, tama? Yung dala-dala ng fuel. Yung tawag doon, yung QH natin. Okay? Then, after that, meron tayong power. So, any power yan. Lagay natin dito, indicating power, brake power. So, ito yung general equation niya. Okay, ng heat rate. Ulitin ko ha, ito yung amount ng energy needed to perform 1 unit of power. Okay, 1 unit of power. Okay, so ilalagay natin dito. So, ang unit na ito is kilojoules kasi ano yan? Tawag doon na energy. So, energy, then kilowatt hour. Okay, ito yung ano natin, energy chargeable. Okay, so ang ano natin dyan, first, magsisimula sa indicating kasi nandun tayo sa piston, di ba? So, indicating, ano tayo? Heat rate, or lagay na lang natin IHR. Tama? IHR na lang. So, lagay natin dito. Hindi nagbabago. Tatandaan, hindi nagbabago ang energy chargeable. Okay? So, MF pa rin yan. MF multiplied by QH or the higher heating value ng fuel natin. QH over yung power natin since ano to ay indicating to, so therefore IP yan. Okay, so may natatandaan ba kayo dito? Ano to is the amount of mass needed by 1 unit of power. So mass flow rate to, so therefore ito yung specific fuel consumption ng indicating. Pwede natin lagay yan, di ba? Multiplied by QH. QH. Okay, QH na lang. Okay? So, ayan pala yan. Sunod-sunod yan eh. Sunod-sunod yan. Kaya kailangan nating maano. And then next, number 2 is yung brake heat rate. Tama? Brake heat rate. Okay, and that brake heat rate, hindi nagbabago yung energy chargeable. Yun pa rin yung dala-dala yun. So, MF multiplied by QH over brake power. Okay. In that brake power, okay, so pwede ba natin simplify ito? So, MF multiplied by QH over ito, multiply natin to sa tawag doon, mechanical efficiency multiplied by IP.
Okay? IP. So, in that IP, ito, ano ba to? So, pwede natin pangalanan yan, break specific fuel consumption. Then, QH, or the Q ng fuel natin. Okay? So, yan pala yan. Or ito rin, di ba? Pwede may derive. Then, next is the combine. So, CHR na lang. CHR. So, MF pa rin yan. MF multiplied by QH. Kaso nga lang, ang magiging ano natin dito, so since ano na siya sa dulo, so electrical power. So, expand natin to. So, MF multiplied by QH. Then, ito, brake power pa rin yan, di ba? Brake power multiplied by NG. Or, MF QH multiplied by itong BP natin, di ba equivalent yan saan? Saan siya equivalent? Di ba sa IP multiplied by NG, mechanical efficiency times NG. Okay? So, ito na siya. So, therefore, MF multiplied by QH over IP multiplied by, ito combine to, di ba? So, NMG. Okay, combine siya eh. Okay, or equal yan sa MF times QH over ano na siya? EP, di ba? EP pa rin yan. Eh ano to? Di ba? Ano yan? Yan yung tinatawag na combined specific fuel consumption. Okay? Or multiplied by QH. Buti kabisado ko pa to. Okay, so ganyan lang. Para makabisado nyo, wala nang ano-ano. Wala siyang tawag doon. Buklat-buklat. Okay? So, ayan. Then, number ano tayo? Number 4. So, number 4, yung ano na. So, siyempre, plant ano pa rin ulit tayo. So, lagay natin dito, plant heat rate. So, on that plant heat rate, meron tayong MF multiplied by QH pa rin, yung energy chargeable natin. Hindi nagbabago yan. Over yung ano natin, yung power deliver doon sa mga bahay-bahay, okay? So, ayan na yan. Compute na natin. So, therefore, MF multiplied by QH, so expand natin. Ito, diba, since itong power deliver, equal yan sa EP minus kilowatt or power, power deliver pala, power ng plant use na lang natin ha. Plant use, okay? Plant use. So, in that plant use, so MF multiplied by QH over, ano natin? So, pwede ba natin itong i-factor out? Kasi itong plant use, equivalent yan sa percent plant use times EP. So, pwede ba natin gawin dito? EP minus percent plant use. So, lagay natin plant use na lang. Multiplied by EP. So, factor out natin dito. So, MF times QH over EP. Then, 1 minus percent plant use. Okay? Percent plant use. Okay? Okay. Board in the house. Board. Okay? So, next na is, ano ba to? Ano ba tong portion na to? May natatandaan ba kayo? Nagkakamali kayo. Ano ba yan? So, ito, yan yung tinatawag na plant station specific fuel consumption. So, lagay natin dito, plant specific fuel consumption multiplied by QH or the higher heating value ng fuel natin. Tama? O, yan na. Derive siya. O, isahan lang, di ba? Mabilisan lang. Okay? Kaso, ang haba ng time natin. Pero, ina-explain ko sa inyo kasi para mas maintindihan natin. Okay? So, ano tayo? Next na natin is yung, ano tayo? So, syempre, okay, tatandaan pala natin to. Basta pag heat rate, laging kabaligtaran niya ng efficiency. Okay, thermal efficiency sa power plant natin, kabaligtaran yan. So, therefore, kung itong given na yung HR natin, na-derive na natin, kabaligtaran lang yan, baligtarin mo lang yan. Okay? So, therefore, ito siya. So, yan na natin. Thermal efficiency tayo. Okay. So, thermal efficiency.
So, ito, applicable to sa lahat ng mga kaya diniscuss ko Okay, applicable to sa lahat ng power plant natin. Okay, so ito, thermal efficiency natin, ito naman yung tinatawag na, di ba, output over input. Yan yun, di ba? Or, in other term, ito yung ratio ng, kasi kabaligtaran, di ba? Sa heat rate, ano ba siya? Energy chargeable, di ba? Energy chargeable over power. Ito namang efficiency natin, thermal efficiency, IT na lang, equivalent yan sa power over EC. Ang input kasi natin, di ba? Output over input yan, di ba? Output over input. Di ba? Ang in-input natin, di ba, si EC, yung energy chargeable, yung dala-dala ng fuel natin, di ba? Kaya, kabaligtaran siya. And then, power will be the power output. Okay? So, therefore, kung iaano natin to, kasi sa ibang libro, ganito ang given nila. Pero hindi ko susundan yung sa libro. Since, kasi ang power kasi, ang unit ng power, lagi is kilowatt hour, mga ganon. Okay, so kilowatt hour ang gagawin din natin dito. So, okay, so thermal efficiency natin tayo. So, 1, thermal efficiency at indicating. So, indicating, kaya may I. So, ito ay IP over EC. So, si EC, hindi na yung nagbabago. Si EC, hindi nagbabago yan, Okay. Okay. So, here. Itong power natin, ang unit lagi niyan, kung ano natin, is kilowatt. Kilowatt, tama? Ito, kilowatt yan. Ang unit ng power natin. Over yung kilojoules per hour. Ito, kilojoules per hour ang unit niyan. Ang magiging unit niyan. Kasi sa mga problem na mga na-solve ko, mga napagdaanan, so, laging kilojoules per hour yan. Hindi ko alam kung bakit. So, parang pampalito lang. Pero, walang problema yan kahit kilojoules per second. Walang problema convert mo lang yan. Tapos ito, magiging kilowatt hour. Kasi nga, ang definition ng ng specific thermal efficiency natin is the ratio of heat energy, di ba? Ito yung heat energy, ratio ng heat energy converted to the useful power to supply the, supply the heat energy, tama? Energy heat supplied, okay? So, from here, kilojoules na to. Tama? So, ito na siya. Energy, di ba? Heat energy. Heat energy to useful power. Okay? Okay, so gagawin natin dito is, okay, ito lang, batumano. Okay? So, lagay natin dito AP. So, ito, kung kilowatt hour to, since ito kilojoules per hour, so, mag-multiply tayo ng dito, kasi dapat second to para maging kilojoules din to, di ba? Tama ba? So, okay, so 1 hour para mag-cancel yan is equal sa 3,600 second para maging kilojoules, di ba? Para magka-cancel yan. Okay? So, yan yung natin, yung magiging tawag doon, multiplier natin. Okay? So, lagay natin dito IP multiply sa 3,600, wherein yung unit mo dito should be kilowatt hour. Tama? Kilowatt hour. Ito naman, multiply ka dito. Kung kilowatt hour, multiply ka ng 3,600 over EC. EC will be equal sa MF multiplied by QH. Okay. So, in that QH, okay. So, may ko dito. Pwede ba natin divide to? Mag-division manipulation tayo. So, divide both side natin by EP to. Ito din, IP din to. IP. So, therefore, magiging 3,600 na lang yan. Okay? So, therefore, magiging MF multiplied by QH. QH over IP. Tama? Okay. So, in that case, ito, di ba? Ano to? Ano pala to? Di ba, specific fuel consumption yan? Multiplied by QH. Ano tong buo na to? Di ba, yan yung heat rate. Tama? Heat rate, kung matatandaan nyo, di ba? Ito siya.
Di ba? Ayan din yun, di ba? Oh. Ayan, di ba? Oh. So, equal na siya dito. So, therefore, pwede ko palang tawagin tong 3,600 over IHR. IHR. So, yan yung, kaya sinasabi ko sa inyo kanina, kabaligtaran siya ng heat rate multiplied by 100%. So, ito yung heat rate natin. So, ganun din sa thermal efficiency ng ano natin, brake. So, brake, thermal efficiency natin. So, equal yan sa BP over EC. So, in equal sa, gawin natin IBP multiplied by 3,600 over MF times QH is equal sa, okay, divide both side by EP, IBP, so 3,600 over MF, QH, over BP. Ano ulit to? Diba yan yung heat rate natin sa brake? So therefore, 3,600 over brake heat rate multiplied by 100. Okay? So ayan. Ayan na siya ulit. So ito naman. So ano tayo? Sa combine naman. Sa combine thermal efficiency. So ayan, masasagutan mo yan. So EP ulit. So EP over EC is equal sa EP. So kilowatt hour dapat yung unit mo dyan. Then 3,600 multiply ka. Then MF multiplied by QH. So from here, divide both side by MF. EF. So ito mawawala. So 3,600 na lang sa taas over MF multiplied by QH over EP. So in that point, magkakaroon ka ng 3,600 over, ano to? Di ba yan yung tinatawag na combined heat rate? So CHR multiplied by 100%. So ayan. Okay? So meron na tayo. Siyempre, hindi mawawala yung plant use dyan. So meron pa rin tayong plant use. Okay? So in that plant use, thermal efficiency niya, so lagay natin dito, thermal efficiency of plant station T. So, lagay natin dito is power delivered over EC is equal sa power delivered. Lagay na power delivered. Sa sulat na lang natin, power delivered multiplied by 3,600. So, dapat kilowatt hour to. Ito naman, EC natin, MF multiplied by QH. Okay. Itong ano natin, power natin delivered, equal yan sa EP. So, shortcutin na lang natin. EP, 1 minus, okay, 1 minus percent plant use. So, plant use na lang, lagay na lang PU na lang, ha. Plant use over, multiply pa lang 3,600 to. Okay, over MF times QH. So, divide both side by EP. EP over EP over 1 plus 1 minus percent plant use. So, divide natin yan. So, i-divide natin. So, therefore, ito siya. 3,600 over MF times QH over MF ay EP 1 minus percent plant use. So, PPU na lang. Okay? So, equal yan sa, ano to? Diba? Sa heat rate yan, parehas lang rin yan, diba? 3,600 over plant heat rate. So, ayan, derive na natin lahat. Diyan pala nang galing lahat yan, Brad. Okay? So, therefore, tapos na ba tayo? Meron na pa ba? So, may tinatawag tayong, so, ito, thermal efficiency tayo. So, sa ano naman, may tinatawag tayong engine efficiency. Okay, engine efficiency. So, ano yung engine efficiency? Anong ibig sabihin yan? So, last na tayo. Last coverage natin is engine efficiency. And then, after that, sa mga problem na tayo. Okay? So, ito, kailangan lang natin to sa sa diesel power plant or any power plant natin. Kaya dinidiscuss ko siya ng isa-isa. Okay? So, ayan na. So, punta tayo dun sa engine efficiency. Engine efficiency. Efficiency.
Okay? Engine efficiency. Pag sinabing engine efficiency, ito yung tinatawag na, di ba sa engine, meron yan laging nagkakaroon yan ng actual over ideal. So ang mangyayari, parang ano siya, output over input pa rin yan. Output over input, or in other term, efficiency na, lagay na natin dito, N na lang, kasi ano siya, okay? So, yung isa thermal, yung isa naman is efficiency. So, ito ay actual over ideal, lagi yan. Or output over input, ganun din yan, output over input. Kaso, ang sabi dun sa engine efficiency, kung natatandaan ko, ito yung ratio, kasi ratio nga siya, di ba? Ratio na siya ng actual performance ng engine natin over dun sa ideal performance ng engine. Okay? So, yun. Okay, so, from here, okay, kunin natin yung indicating. So, indicating, so, lagay natin N na lang. N na may paganyan, tapos I. Okay? So, yan yung nomenclature natin. So, ito yung indicating. Indicating engine efficiency. Okay? So, from here, so, ano ba yung actual natin? Actual na nangyayari. So, ang actual na nangyayari natin is yung, ano ba? Siyempre, meron tayong tinatawag na sa engine natin, indicating power, di ba? So, therefore, indicating power ang actual natin dito. And then, after that, may ano tayo? Since ito ay ideal, so, lagay natin dito ideal, P-ideal. Okay, so, P-ideal yan lagi. Okay? So, P-ideal. Laging P-ideal kasi ideal nga eh. And then, pwede ba natin to expand? Expand natin siya para may naisip ako dito. Okay, so gawin natin dito PMI kasi may PMI tayo, di ba? Or pressure mean indicating multiplied by BD. BD, tama, BD. Lagay natin BD. Okay. And then, ito naman, volume displacement, di ba? And then, ito naman si PI, meron tayong tinatawag na ito indicating, so indicating to, ito naman PMI din, pero ideal. Ideal na lang lagay natin dito. Ideal times volume displacement. So cancel. Okay? Therefore, PMI over PM ideal. So kung may pressure ka na ideal, okay? Ideal, tapos ito naman pressure siya ng ano natin, doon sa engine natin, PMI natin, na makukuha yan using RC/RK, di ba? Okay? So, ito, makukompute mo na agad yan in terms of PMI. Or, pwede ba natin gawin tong, tawag doon, in terms of efficiency? Kapag efficiency kasi, di ba, kapag efficiency, ang gagawin natin dyan is, gawin na lang natin is directly proportional siya dito sa equation natin. So, EI na lang yan. So, indicating yan. Indicating. Efficiency ng indicated over efficiency ng ideal. Okay. So, ito, nakukuha natin sa plant. Okay. Ito naman, nakukuha natin to by dun sa, kung ano yung ibibigay dun sa problem. Okay. So, ayan, makukuha natin yan. So, may mga susunod na problem, i-solve natin yan, isa-isa. And then, after that, so, efficiency is kabaliktaran ng heat rate. So, therefore, ito ay magbabago yan. Kung ito ay ideal sa taas, ay sa baba, so, si heat rate nasa taas yan. Heat rate nasa taas, pero ideal dito. Okay? And then, ito, heat rate ng indicated. Indicated. Or, so, lagay natin dito. So, yan yung mga expansion ng natin. Expansion ng mga natin dito. So, lagay natin dito is yung, so specific fuel consumption is parehas din ng heat rate. Halos same lang siya. So, directly proportional siya sa heat rate. Hindi siya, dito. So, ibig sabihin,
inversely proportional siya dito. Parehas lang siya nito. Therefore, ito, ideal na sa taas. So, specific fuel consumption ng I, so ideal siya, ideal, over specific fuel consumption ng indicated. Okay. Okay? So, eto na yung mga formula natin kung walang mga binibigay. Okay? Okay, pero usually, ito siya. Okay? Diyan siya nanggaling. Okay, next is yung NB or the engine efficiency sa brake. Okay? So, in that brake efficiency, lagay natin dito is ideal ulit. Pero, since ito, gayahin na lang natin to. Gayahin na lang natin to. So, kung ito ay, so PMB na lang yan. PMB, then PM ideal. Okay? Then, equal to sa, ito kung ito ay E naman to, EB naman yan. Tama? Ito naman, E ideal. So, equal din to sa ano? Ito, HR ideal tayo. Tama? Heat rate ng ideal over heat rate ng brake. Okay? So, ito lang pagsisimulan mo. And then, equal sa, kung ito ideal, so SFC ideal, over yan sa SFC brake. Okay? So, ayan. Medyo ano siya, medyo malinaw na, di ba? Okay? So, i-next natin yung, ano, yung dun sa, ano tayo, yung sa combine. So, sa combine, ganun din ang mangyayari niyan. Kung combine, so, lagay natin dito, combine. Medyo ano lang siya kasi. So, mahaba lang talaga, pero kailangan nating ano. So, combine, so, IB. So, K. K kasi ang given dun sa mga libro. So, lagay natin K. So, combine siya. So, therefore, lagay natin dito is EP. Tama? Electrical over IP. Ideal. So, ito kung electrical to, lagay natin to, PM ano siya. So, magiging, hindi pwede naman natin tong i-ano, PMB, PME, hindi pwedeng PME. Agad yan. So, ang gawin natin, kasi wala naman tayong formula sa ganyan, so, gawin muna natin is, in terms of efficiency. So, kung si brake power, so brake power multiplied by NG. So, yan yun, di ba? Okay, yan yung EP natin. Over yung ideal. Or, IP multiplied by NG multiplied by NM. Or mechanical efficiency. Or, yan, di ba? So, therefore, IP NMG. Okay, over PI. Okay? So, next is, ano tayo? Okay, times 100%. Okay, so, ang gawin natin dito, so, since dito lang sila hindi magkaparehas, so, dito, magkakaparehas na yan dito. Okay, so, lagay natin dito. So, since ito ay EB, so, gawin natin EK, kasi EK na to, di ba? So, yan yung combine, then ideal. Then, ito, HR ideal. So, heat rate sa ideal over heat rate sa, ano siya, hindi brake, sa combine. So, therefore, lagay natin dito sa CHR. Tama? CHR na lang. Okay? CHR. Heat rate. Then, equal sa, ano natin, then sa specific fuel consumption ng ideal over specific fuel consumption sa combine. Okay? Equal din siya sa, saan siya equal? Yung ano? Ano pa ba? Yun lang. Okay? So, yun lang pala. Okay, next. And then, next is, yung pang-apat, is sa plant use. Kasi apat lagi yan. So, lagyan pa ba natin ng apat? So, specific engine efficiency sa plant. Meron pa ba? Kasi, kung ano, sige, lagyan lang natin efficiency sa plant. Okay, NP. So, ito, lagay natin, kilowatt, ano to? Kilowatt delivered. Kasi, wala naman tayo mga pressure mean dyan eh. Okay, so, wala yan. Sige, lagay natin. Sige, watt, okay,
kilowatt delivered or power delivered over indicating initial ideal. Okay, so ito equal yan sa EP multiplied by 1 minus percent plant use. Okay, plant use, okay, or IP. Okay, so ayan yung pwedeng yan, no? Or lagay natin dito is in terms of efficiency, so IP NG NM multiplied by 1 minus percent plant use. Okay, so ayan yung natin, kilowatt delivered over indicating ideal. And then meron pa ba tayo sa sa natin? So kung ito EK to, so lagay natin dito EP, tama? EP then EI, then multiplied by, so ito naman HR ideal, so HR ideal siya over, so plant heat rate. Okay, plant heat rate, so ito naman specific fuel consumption ideal over specific fuel consumption sa plant use, sa plant. Okay, okay, so ito na yung mga formula natin. So ayan, ito pala, ang dami, pero pag na mo tong derivation na ito, mali na lang sa iyo ang power plant. Okay, mali na lang yan. Okay, so ayan lang. Meron pa ba ako nakaligtaan na natin na i-discuss? Ano pa ba? Hanapin ko pa. Ano pa ba? Wala na akong maisip na So ayan lang. Meron pa yata yung sa okay, may naisip ako yung kasi syempre yung diesel engine natin nakakaapekto yung height, tama ba? Nakakaapekto yung height ng diesel engine natin. Bawa kapag tumaas yung engine natin at high elevation, nakakaapekto yung power. So ang mangyayari, yung power natin is liliit, tama ba? So in that okay, so gawin natin, kasi dalawa kasing engine natin dyan. Pwedeng gasoline saka diesel. Gasoline saka diesel. So, ibigay ko na lang yung pinaka formula natin. So, ito kasi nadiderive kasi to as per So, ibigay ko na lang. So, simula muna tayo sa sa spark ignition engine. Sa spark ignition engine, so, may tinatawag tayong okay, at elevation at diesel engine diesel, gasoline, lagyan natin gasoline, engine, at elevation. Okay, so nasa taas siya ng may binanggit na elevation. Okay, so magkaiba yung pressure sa temperature dyan, di ba? Based dun sa natin, kung nasa baba tayo, nasa ground tayo. So therefore, ilagay natin dito. So, kuha lang ako ng ballpen. Sana yung ballpen? So, ito. Ilagay natin to. So, PS. Kasi brake ang lumalabas, diba? Brake na ang lumalabas dun sa natin, sa engine natin, diba? So, therefore, brake na ang papasok dito. So, sa gasoline muna tayo. Sa gasoline, meron yung tinatawag na brake power at standard. Okay? Standard or standard rating. Okay? Pag binigay yan, so yan yung hinahanap, standard rating. So yan na yung actual. Okay, multiplied by yung brake power natin sa original or the observed condition. So nasa observed condition tayo. Okay? And then, multiply natin by, so itong observed condition na to, ito yung, halimbawa, nasa taas na siya, nasa elevation siya, ito yung nasa standard, nasa ground pa lang. Okay? At zero level to. Zero level, tatandaan Zero level ito, at at observed.
Okay, observe. So, meaning, nasa taas siya. Nasa altitude na. Altitude. Then, multiplied by PS. So, ito, PS. Then, PO. Raise sa 1/2. Raise sa 1/2. Okay? Raise sa 1/2 tuloy. Ano to? Multiply, raise sa 1. 1 lang pala ang power niyan. 1. Then, ito, yung T, ano natin, T observed natin over yung T standard natin at standard temperature. So, ito, tatandaan, observe, ito, standard. Observe. Yung O natin, observe. Then, ito naman, standard. Standard. Okay? So, ito, equal yan sa 1/2. Okay? So, next is, paano natin kukunin yung PO natin? So, si PO natin, makukuha natin yan by PS natin. Makukuha natin yan at, sabihin natin, at kung ano tayo, tawag doon, naka-inches of ano tayo, mercury. Inches of mercury tayo. So, therefore, 29.92 inches of mercury minus 1 inches of mercury multiplied by, so yan, 1 inches of mercury multiplied by height. Kung ano yung height mo. Tama ba? So, ito derivable na to. Tapos ito in terms of feet. Dapat. Tapos 1,000 feet. So, ibig sabihin, ito yung atmospheric pressure natin. Atmospheric pressure natin in inches of mercury. So, nababawasan siya ng 1 inches mercury sa kada 1,000 foot. Okay? So, may epekto yung height. Okay? Sa, ano natin, sa barometric pressure natin. Okay? So, pag nag-change yung height. Okay? So, next is sa temperature naman. Okay? So, ito, TO natin to, TO. So, si PS is 29, okay? PO yan. Si, ano naman, TO natin, si T observe. Ito naman, nakaka-apekto naman to. Kasi, sa, kada natin, meron, sa 60 Fahrenheit, kasi nga, di ba yung, natin, yung diesel engine natin, yung oil niyan, is, naka-standard yan kapag, at 60 degrees Fahrenheit. Tama ba? At 60 degrees Fahrenheit. So, kapag tumaas ang temperature dyan ng oil, ang mangyayari, makaka-apekto yung height, the same time, temperature, makaka-apekto yung performance ng diesel engine natin. So, at 60 degrees Fahrenheit or sa 60 degrees Fahrenheit plus 460, okay, 460, so magiging Rankine na yan, minus natin sa 3.6. Okay? So, sa 3.6 Rankine, okay, 3.6 Rankine, nakaka-apekto yung, natin, yung height. So, height over 1,000 foot. Okay? So, ito pala yung natin, pinaka-formula ng TO saka TR. Okay? So, ito, TO yan saka, si TS, sa TS, and then TO, ay TS, yan yung temperature standard natin sa, natin, sa diesel engine. So, sa surroundings, sabihin natin sa surroundings, ito yung binibigay. Sa surroundings yan. Surroundings, okay? Okay. So, next natin is, how about naman kapag, ano pa ba? So, ito yon sa gasoline. Sa naman? Sa gasoline, sa diesel, kapag diesel, pag usapan natin ng diesel engine, papalitan lang natin to ng, so 1/2 dito, palitan mo lang yan ng diesel engine. Mali yung spelling. So here, PO, PS is standard, then multiplied by PO, observe, multiplied by PS over PO, then lagay natin dito TO over TS raised sa 7 over 10. Okay? 7 over 10 yan.
Okay, sa tatandaan, 7/10 ang ano natin, sa diesel engine natin. So, ayan yung formula natin. Okay, 7/10. Okay. So, ayan, magana tayo ng mga problem na ganito. So, later, i-solve natin. And then, may nakakaligtaan pa ba ako? Wala na ba? Wala na pala. Kasi, nandun na sa ano tayo eh. Diesel engine na to eh. So, diniscuss ko naman na sa fuel combustion yung mga ano natin. Yung mga ano, tawag doon, density, di ba? Diniscuss na natin yon. Tapos yung higher heating value. So, wala nang problema yon. Solve na natin yon. Okay? So, yan na natin. So, mga problem solving na tayo mamaya. I-ano lang muna natin. Pahinga lang muna tayo. So, ito. Okay, may dadagdag pa pala ako. Natandaan ko. Kasi may percentage kasi ang ano. May percent ang ano natin. May dadagdag pala ako. So, since na-compute naman na natin yung at elevation, di ba? May mga height tayo. So, meron naman akong ano, tawag doon yung tinuro sa akin dati, tinuro sa amin. So, ito yung ano, in terms of DEMA standard. Tama? DEMA standard rating. Okay? So, meron tayo tinatawag na supercharged engine, saka yung ano lang, yung natural na engine lang, yung walang supercharge. Okay? So, ang nangyayari niyan, okay, so i-ano natin, parang parehas lang siya ng ano, yung formula natin dito, sa height. Diba? Ito, parang parehas lang siya dito. So, lalagay lang natin dito is yung observe natin. So, ito yung na-observe. So, so ito, kapag, ano siya, kapag supercharge. Supercharge. Ito yung mga, ano eh, tinuturo ng mga Indiano eh. Okay? Supercharge. Okay, so BPO, so brake power ng ano, at observe, then multiplied by, ay equal sa ano pala yan, equal sa BPS, so standard. So ibig sabihin, standard yan, naka 0 level yan, minus natin. Kasi ito na yung observe kinukuha natin. Over ba o minus? So minus natin, minus sa 2% lang. 2% lang siya. Subtract natin sa 2%. So, ito, ano to? Parang rule of thumb yata itong ginagawa nila. So, 2% ng BPS. Tama? BPS. So, standard ulit. Then, multiply natin by, natatandaan ko nito is 1,000. Yung nasa sa baba niyan. Feet. Tapos, ito naman, i-minus natin siya sa H minus 150 feet. Okay, nakapit yan. Okay? So, para hindi kayo malito, ganito na lang. So ano natin, factor out natin. So, BPS is equal sa 1 minus 2% ng H minus 150 foot over 1,000. So, ito yung sa engine natin. Kapag supercharge. Diesel engine. So, diesel engine machinery, diesel engine. Okay? Okay ba? So, ayan. Kapag may height ka, at the same time, meron kang P standard, yung nasa ground lang, tapos may observe ka na height, okay? So, makukuha mo yung ano. So, bababa yan, syempre. Kasi nasa taas, di ba? Nakaka-apekto nga. So, performance ng diesel engine natin. So, BPO. So, kapag non-supercharge naman, non-supercharge. Okay. Buti natandaan ko pa eh. Supercharge. Okay. Equal yun sa BPS. So, BPS minus, kung ito, 2%, so gawin natin, dodoble yan. Doblehin natin yan. So, magiging 4%. Okay. 4% ng BPS ulit. BPS, then, H minus 1,500 foot over 1,000 feet. Okay? So, ayan. So, ito na yung makakuha natin kapag non-supercharge yung given natin na engine. Kasi, minsan binabanggit dyan, supercharge pala yung engine natin. So, hindi natin na ano, ito lang pala yung gagamitin natin formula. Okay?
Sasunod pakita ko yung derivation nito, kaso wag muna ngayon kasi mahaba. So, therefore, lagay natin to, BPO is equal sa BPS, then quantity 1 minus 4% ng H minus 150, ay 1,500 feet, over 1,000 foot. Okay? So, therefore, ito yung sagot natin sa non-supercharge. Okay, guys? So, hopefully, natutunan kayo sa akin ng mga, ng mga formula, dun sa mga nagsiself review, especially dun sa mga estudyante ko. Okay? So, have a great day. So, familiarize ulit kayo. Okay? So, have a look dito sa formula natin. Okay? So, ito yung sa diesel engine, summary natin. At elevation, ito yung formula natin. Okay? So, VPS, so, ito yung standard natin. So, standard. Then, multiplied by PO. So, ito, observe. Okay? So, ito nang galing to, na-derive yan dun sa, sabihin na natin yung, ang tawag doon. May tinatawag kasing para siyang affinity law, pero ganun din yung concept niyan, kung i-derive natin yan. Okay? So, dun siya na-derive. And then, at the same time, ito kasi standard na to ng DEMA eh. DEMA standard na to eh. So, ito, at 29.92, so, nagdi-decrease siya ng, ng 1 inches sa kada height, okay? Depende sa height mo. 1 foot height, okay? So, ito naman sa temperature, TO. Tatandaan, observe yan. Ito, observe din. Yung PS natin will be equal sa dun sa surroundings, kung ano yung nakalagay sa surroundings natin. Okay? So, therefore, standard rating ng engine natin, kung ano yung nakasulat dun sa engine natin. Yung pumapasok na hangin sa engine at standard condition. Okay? Then, next, kung meron kang supercharge saka non-supercharge. So, 2% ang gagamitin. Dito, 4%. Okay? So, hopefully, tayo? May natutunan? Okay? So, thank you and God bless. And then, more power sa inyo. Sana maging tuloy-tuloy pa yung natin, na makompile natin itong power plant. Okay? So, God bless and then thank you sa inyo. So, problem solving na tayo. Next. Okay, sa diesel engine, saka auto. Okay? Thanks, guys.